Ang tinatawag na manas ay ang natatangi at espesyal na kapangyarihan na umiiral sa mundong ito. Karaniwan itong lumilitaw at namamana lamang sa loob ng maharlikang pamilya at sa kanilang mga kadugo. Ngunit ang uri, lakas, at anyo ng kapangyarihang ito ay nagkakaiba-iba sa bawat isa. Ang bawat isa ay may kani-kanyang natatanging kapangyarihan. Ang unang prinsipe ay may kapangyarihan ng tubig, malawak, malakas, at tila walang hanggan. Ang ikalawang prinsipe naman ay may kapangyarihan ng apoy, nagliliyab, mainit, at mapanirang lakas. Ang inaasahang resulta ng pagsukat sa kapangyarihan ng unang prinsipe ay nakatakda na noon pa man, dapat lamang itong umabot at mapuno ng kalahati ang sukat. Sa gitna ng kaguluhan at takot, umalingaw-ngaw ang mga sigaw, "Ga, kapatid, hoy, mayroon bang sino man dyan? Mabilis, tawagin niyo agad ang manggagamot." Nalilito sa pag-iisip ang ating bida sa nangyayari, dahil sa orihinal na takbo ng kwento. Dapat pa lumipas ang kalahating taon bago bumagsak ang unang prinsipe, at sa panahong iyon lamang dapat magsimula ang pagpapakilala ng tunay na pangunahing tauhan. Tinanong ng ating bida sa kanyang seliri na bakit nga ba kaya niyang maging uwak, idinagdag niya na siya ang ikapitong prinsipe, ay isang tauhan na sa orihinal na kwento ay hindi dapat makagamit ng kapangyarihang manas. Isang kakayahang hindi kailanman nabanggit sa orihinal na kwento. Lumitaw ito ng eksakto noong ako ay naging siya. Napapaisip ang ating bida, talaga bang pagkakataon lamang ito, o mayroon itong mas malalim na kahulugan? Lumipat ang eksena sa isang bulwagan, habang may bumato ng gintong bagay, sa isang iglap, nabasag at naduraj ang gintong bagay sa harap ng ating bida, isang patunay ng lakas na hindi inaasahan. Naisip niya na mayroon siyang lakas na tila isang halimaw. Ito ang nambato sa ating bida. Ang unang prinsipe, tumawa siya ng may paghamak at sinabi, "Ha, akala ko may nagpadala ng mamamatay tao, pero isa lang palang walang silbi at tanga na hindi man lang marunong gumamit ng manas." Tinitigin niya ang ating bida ng masama at sinabing, "Paano ka nang ahas na humarap sa akin, basura kang katulad mo?" Tumingin ang ating bida sa kanya ng may ngisi at sinabi, "Kung isa akong mamamatay tao, matagal ka nang patay ngayon. Hindi mo man lang napansin ang presensya ko hanggang sa magsalita ako, hindi ba?" Ang kanyang mukha ay puno ng gulat at takot habang ipinaalam ng ating bida ang katotohanan. Ito ang silid ng susunod na emperador, ang pangalawang pinakaligtas at pinakabantayang lugar sa buong imperyo. Ngunit nakapasok pa rin ang isang katulad ko nang walang kahit kititing na ingay o babala. Pagkatapos ay napamura ang unang prinsipe sa galit na sinasabing, "Dammit, sampain ang lahat." Sa sandaling iyon, nahulog ang basag na piraso ng salamin at umalingaw-ngaw sa paligid. Sa matinding galit at pagkalito, sinuntok niya ang salamin hanggang sa ito ay mabasag habang sinasabi, "Maayos ang lahat kaninang umaga pa lang, ang kahapon ay parang mga karaniwang araw din." Nauutal siyang sumigaw, pero, ang kanyang kamao ay nakabaon sa basag na salamin, napapaligiran ng liwanag ng kanyang kapangyarihan, ngunit hindi niya maipaliwanag ang nangyari. Sa sandaling iyon, napaluhod siya sa sahig at hinawakan ang kanyang mukha, habang nanginginig ang kanyang buong katawan, umuungol siya sa sobrang sakit. Napabulong siya habang hawak ang kanyang mukha na puno ng dumi at dugo. Sa tuwing susubukan kong gamitin ang manas, pakiramdam ko ay nagliliyab ang buong katawan ko. Hindi pwede, hindi totoo, hindi ko na ba muling magagamit ang aking kapangyarihan? Sinubukan niyang humakbang habang sinasabi sa kanyang sarili na, "Hindi pwede, ako ang unang prinsipe ng imperyo ng Abaran, ako ang susunod na emperador ng buong imperyo." Ngunit bumalik ang eksena bago ang sandaling iyon, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang gintong tubo habang puno ng pagmamalaking sinabi, "Iba ako sa mga iba pang mga uod na iyan, syempre, naiiba ako." Nakaupo siya roon, nakayuko at humihit-hit ng usok mula sa gintong tubo, kinumbinsi niya ang kanyang seliri na, wala naman itong malubha, kapag nagpahinga lang ako, babalik din ang aking manas. Mula sa dilim, seryoso niyang sinabi, "Kung nais mo pang mabuhay, mas mabuting itigil mo na ang paggamit niyan." Sa gulat at takot, bigla siyang napabalikwas at sumigaw, "Sino ang nandyan?" Ang gintong tubo ay ibinato mula sa kanyang kamay habang nakatingin siya sa anino na nakatayo sa dilim. Mula sa dilim, lumitaw ang ating bida. Sa isang iglap, nabasag at naduraj ang gintong bagay sa harap ng ating bida,
isang patunay ng lakas na hindi inaasahan. Naisip niya na mayroon siyang lakas na tila isang halimaw. Tumawa siya ng may paghamak at sinabi, "Ha? Akala ko may nagpadala ng mamamatay tao, pero isa lang palang walang silbi at tanga na hindi man lang marunong gumamit ng manes." Tinitigin niya ang ating bida ng masama at sinabing, "Paano ka ng ahas na humarap sa akin, basura kang katulad mo?" Tumingin ang ating bida sa kanya ng may ngisi at sinabi, "Kung isa akong mamamatay tao, matagal ka ng patay ngayon, hindi mo man lang napansin ang presensya ko hanggang sa magsalita ako, hindi ba?" Ang kanyang mukha ay puno ng gulat at takot habang ipinaalam ng ating bida ang katotohanan. Ito ang silid ng susunod na emperador, ang pangalawang pinakaligtas at pinakabantayang lugar sa buong imperyo. Ngunit nakapasok pa rin ang isang katulad ko nang walang kahit kititing na ingay o babala. Nagtataka at galit na tanong ng unang prinsipe, "Paano ka nakapasok sa silid ko? Anong uri ng panlilinlang ang ginamit mo?" Mahinahon na sumagot ang ating bida, "Umakyat lang ako sa pader mula sa labas." Sumigaw ang unang prinsipe at sinabing, "Talaga bang inaasahan mong paniniwalaan ko yan?" Umalingaw-ngaw ang kanilang usapan mula sa bintana. Mahinahon na sinabi ng ating bida habang nakatingin sa kanya na, "Hindi mahalaga kung naniniwala ka sa akin o hindi, dahil hindi iyon ang tunay na mahalaga." Nag-aalalang tanong ng ating bida na, "Kumusta ang pakiramdam mo?" Idinagdag niya na, "Alam kong sinabi ng mga manggagamot na wala namang masama sa iyo. Pero alam mo sa sarili mo ang tunay na kalagayan mo. Higit pa sa sino mang iba pa." Nang marinig yon, napuno ng gulat at takot ang kanyang mukha, tumulo ang pawis sa kanyang noo, at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Napabuntong hininga siya at ngumisi ng mapait, bigla siyang humalakhak ng malakas at walang tigil. Mahinahon na nakatingin ang ating bida sa kanya ng diretso, habang sinabi ng unang prinsipe na, "Tama, naiintindihan ko na ngayon ang lahat, mas matalino ka pa pala kaysa sa inaakala ko." Na may matinding galit at hinala, humalakhak siya ng nakakatakot at sumigaw, "Ito ba ang iyong plano? Lagyan ako ng lason at pagkatapos ay makipagkasundo, lahat ng ito para lang iligtas ang sarili mo kapag ako na ang naging emperador?" Iniabot niya ang kanyang kamay at sumigaw, "Kung iyan ang iyong plano, napakalaking pagkakamali ang ginawa mo, ikaw na hanggal at musmos na kapatid." Bago pa makalapit sa kanya ang unang prinsipe, seryosong sinabi ng ating bida na, "Sa loob ng isang linggo, ikaw ang magdarasal na sana ay patay ka na habang dumadaloy ang dugo mula sa iyong mga mata at tainga." Nang marinig yun, napahinto siya na nagulat at hindi makapaniwala, habang ang kanyang bibig ay bumubulong ng may pagkalito. "Ano?" Umupo ang ating bida ng comfortable at seryosong sinabi, "Hayaan mong linawin ko ang isang bagay, wala akong ginawang anumang pandaraya, at wala akong binalak na anumang lihim na plano laban sa iyo. Ngunit mabilis na lalala ang iyong kalagayan, sa huli, mamamatay ka habang umuubo ng dugo mula sa buong katawan mo. Hindi ko pa natutuklasan kung sino ang nasa likod nito." Tumingin ang ating bida sa kanya at seryosong sinabi, "Ngunit may isang bagay akong tiyak na sasabihin sa iyo, makinig kang mabuti sa sasabihin ko ngayon." Sinabi ng ating bida na, "Ito na ang huling pagkakataon mong mabuhay." Nang marinig yon ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkabalisa. Makalipas ang ilang sandali, lumipat ang eksena sa gitna ng madilim at maulang gabi. Nag-transform ang ating bida bilang isang malaking uwak na may nagliliyab na pulang mata. Lumilipad ng mabilis, napagtanto ng ating bida na, sa kabutihang palad, siya ay kasing simple at duwag pa rin tulad ng sa kwentong nabasa ko. Idinagdag niya na, hindi man lang siya nagpadala ng sinumang sumubaybay sa akin nang umalis ako sa kanyang palasyo. Habang naiwan siyang nakaupo sa sahig, hawak ang kanyang ulo sa matinding sakit, napangiti ang ating bida sa kanyang isip, sa loob ng mahabang panahon, magagamit ko siya sa anumang paraan na naisin ko. Habang lumilipad siya sa anyo ng isang uwak sa ibabaw ng palasyo sa gitna ng ulan, napaisip siya, sa katunayan, napakaganda at napakalaking tulong ng kakayahang ito, hindi ba? Mas marami pa akong mapupuntahang lugar kaysa sa inaakala ko. Habang mabilis siyang lumilipad sa himpapawid, bigla niyang naisip, "Teka, dahil nasa labas na naman ako." Sa sandaling yun, bigla siya nag-iba ng direksyon. Sa ilalim ng maliwanag na araw at malawak na langit, habang nasa loob ng marangyang palasyo, napaisip si Ana ng malalim, "Ano ang dapat kong gawin?"
Si Ana na isang katulong ang nakatayo sa tapat ng pinto, puno ng pag-aalala habang nagkukwento, 2 araw nang hindi kumakain ang prinsipe, at wala ni isang senyales ng buhay o galaw na naririnig mula sa loob ng kanyang silid. Sa matinding takot at pangamba, napasigaw ang katulong habang nanginginig ang buong katawan. Kung may masamang mangyari sa prinsipe, ang sinumang may sala ay parurusahan ng kamatayan dahil sa pagpatay sa miyembro ng maharlikang pamilya. Kumatok siya ng malakas sa pinto at sumigaw, "Yung kamahalan, ayos lang po ba kayo?" Muling nagtanong ang katulong habang nanginginig ang boses, "Paumanhin po, maaari po ba akong pumasok?" Bago pa man na mabuksan ni Ana ang pinto, biglang binuksan ng ating bida ang pinto at makita siyang halos mapadapa sa gulat habang nabibitawan ang kanyang dalang pagkain. Mahinahong na tinanong ng ating bida, "Ano ang kaguluhang ito?" Napadapa ang katulong at nabasag ang lahat ng kanyang dalang kagamitan at pagkain sa sahig. Nakatingala siya sa sapatos ng ating bida habang nakahiga sa sahig, ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkataranta. Ang inumin na nahulog ay tumapon at damaloy patungo sa paanan ng prinsipe, nag-iwan ng maruming mantsa. Tinitigan ng prinsipe ang katulong ng diretso at walang emosyon. Sa matinding takot at luha, lumuhad siya at sumigaw habang nanginginig ang buong katawan, "Nagkasala po ako. Nag-alala lang po ako na baka masama ang pakiramdam ninyo, kamahalan." Umiiyak at nanginginig ang katulong habang pilit na nagpapaliwanag, "Kaya lang po, ang ibig kong sabihin po." Tinatanong ng prinsipe kung paano mananagot ang katulong dahil nagdulot ng kaguluhan ngunit hindi lang yun, nadumihan pa ang sahig at ang kanyang sapatos. Sa sobrang takot, sinabi ng katulong na karapat-dapat siyang mamatay at nakiusap na huwag lang parusahan ang kanyang pamilya. Pinawalang bisa ng prinsipe ang parusa at iniutos lamang na linisin ang kalat sa loob ng 5 minuto at umalis agad. Laking gulat ng katulong sa hindi inaasahang magaan na utos, at agad siyang sumang-ayon. Nang sinimulan na niya maglinis, mahigpit na ipinagbawal ng prinsipe sa katulong na pumasok sa kanyang silid maliban na lang kung siya ang tumawag. Habang umalis ang ating bida, sa isip niya, labis ang sinabi ng babae na handang ibigay ang buhay, at sapat na ang utos na ito upang hindi na siya muling maabala. Makikita ang maaliwalas na asul na himpapawid na puno ng mapuputing ulap, kasama ang kawan ng mga ibong lumilipad ng magkakasama. 1 buwan na ang nakalipas mula nang dinyugo ang ilong ng unang prinsipe sa panahon ng seremonya. Tahimik nang kumakalat sa loob ng palasyo ang balita, sinasabing nawalan na ng kapangyarihan ang unang prinsipe na siyang inaasahang maging susunod na emperador. Para sa ibang mga prinsipe at prinsesa, kumakalat ang sabi-sabing dumating na ang pinakamagandang pagkakataon. Ayon sa kwento, nakiusap ang unang prinsipe sa emperador na paunahin ang paligsahan sa Pangangaso upang mapatahimik ang mga usap-usapan. Gayunpaman, ang kakaibang bagay ay nangyari ito ng mas maaga ng 6 na buwan kaysa sa inaasahan. Habang nakasakay sa kabayo, sa isip niya, sa kabutihang palad, hanggang ngayon ay sumusunod pa rin ang mga pangyayari sa orihinal na takbo ng kwento. Ang tunay na alalahanin ay kung ang mga pagbabagong ito ay nananatili lamang sa loob ng palasyo, o kung naaapektuhan na rin ito ang pangunahing tauhan sa labas. Bumukas ng malawak ang malalaking tarangkahang bato, at lumabas mula rito ang napakaraming kawal na nagtipon sa luntiang lupain. Ipinaliwanag ng ating bida na, ngayon ang araw ng paligsahan sa Pangangaso ng Maharlika. Umaasa ang ating bida na kung pinalad, makikilala niya ang taong yun sa araw na ito at maibibigay na rin ang nais niyang ipasa. Tumawa ng mapang-api ang isang lalaki at sumigaw, "Hoy, walang kwentang uod." Ininsulto ng lalaking nakasakay sa maputing kabayo ang ating bida. "Ang itim na kabayong yan ay bagay sa isang nakakatakot na nilalang na katulad mo." Sa isip naman ng ating bida, ang ikinababahala ko ay 1 taon pa bago magsimula ang orihinal na kwento. Ang taong ito ay mas mainitin ng ulo at padalos-dalos kumpara sa inilarawan sa nobela. Sa isip ng bida, hahayaan ko na lang siya, may mahalagang bagay akong dapat pagtuunan ng pansin ngayon. Habang patuloy na sumusulong ang ating bida, galit na sumigaw ang lalaki, "Punyeta, binabaliwala mo ba ako?" Sinabi ng ating bida, ang itim na kabayong ito ay tila sadyang ginawa upang tuyain ako, ngunit sa totoo lang, mas gusto ko ito kaysa sa ginto. Idinagdag niya, sa paano man,
Tila paborito ng mga hayop ang ikapitong prinsipe. Ipinahayag ng ating bida na sa wakas ay nakarating na sila, at halatanggan ang pakiramdam ng ating bida habang nakatingin sa paligid. Sinabi ng ating bida habang nakatingin sa malawak na tanawin, ito ang pasukan patungo sa kagubatan ng Maharlika. Sa harap nila ay bumubungad ang masukal na kagubatan at matatiyog na bundok, habang patuloy silang sumusulong sa makikitid na daan. Ipinakikita ang tore ng simula, kung saan taunang idinaraos ang seremonya ng pagbubukas. Ito ay isang dambuhalang gusaling bato na tumatayo ng matayog sa gitna ng kagubatan. Sinabi ng bida habang nakatayo ng tuwid, kapag natapos na ang seremonya ng unang prinsipe, magsisimula agad ang paligsahan sa pangangaso. Sa isip ng ating bida, hindi ito simpleng paligsahan, isa itong malupit na pagtatanghal para sa kapangyarihan at politika. Nakikita ang emperador na nakasakay sa kabayo, may mahabang puting buhok at balbas, nakasuot ng marangal na kasuotan na may makakapal na balahibo sa balikat, nakatingin siya ng seryoso sa unahan habang mahigpit na hawak ang renda ng kabayo. Sinabi ng emperador, unang prinsipe, maghanda ka para sa seremonya ng pagbubukas. Agad na sumagot ang unang prinsipe, opo, kamahalan. Bati ng ikalawang prinsipe, natutuwa akong makita na maayos ang iyong kalusugan. Kapatid, naisip mo na ba ang iyong hiling? Nagtatakang sumagot ang unang prinsipe, anong hiling ang sinasabi mo? Dito, halatang naninigas at hirap na kumilos ang unang prinsipe habang nakangisi ang kapatid sa likuran. Ipinaliwanag ng ikalawang prinsipe, ang tinutukoy ko ay ang hiling na ibibigay ng emperador sa mananalo ng paligsahan. Hindi ba't sigurado nang ikaw ang mananalo ngayon? Buong pagmamalaking sumagot ang unang prinsipe, HMP, syempre naman. Umakyat ang unang prinsipe patungo sa dambana sa paanan ng tore ng simula. Ang seremonyang ito ay para ipakita ang tunay na lakas o manes ng magiging susunod na emperador, isang paraan ng pagpapamalas ng kapangyarihan ng Maharlika sa harap ng lahat ng mararangal. Nagpahayag ang isang marangal, isang karangalan na makita ng harapan ang kapangyarihan ng unang prinsipe, ngunit may isa na bamulong, ngunit narinig ko ang sabi-sabi na may naganap na malubhang aksidente kamakailan, agad siyang pinatahimik ng kasama, huwag kang maingay, paano kung may makarinig sa iyo? Sa matinding galit na naipakita sa kanyang mukha, naisip ng unang prinsipe, hindi ako makapaniwala na nakikinig talaga ako sa walang kwentang uod na yan. Dagdag pa niya sa kanyang isip, sana lang ay hindi siya nagbibiro. Sa isip ng unang prinsipe, lumitaw ang mukha ng ating bida na may kakaibang ngiti at matalim na tingin, naalala ang mga nangyari sa gabing iyon. Sa matinding galit habang naglalabas ng maningning na asol na kapangyarihan, naisip ng unang prinsipe, kung nagsinungaling siya sa akin, sisiguraduhin kung mamamatay siya sa pinakamasakit na paraan. Sa isip ng ating bida, tingnan mo siya, naninigas sa kaba. Pagkatapos ay nakangising sinabi niya, huwag kang masyadong kabahan, Leisha. Sa matinding tingin at halos mapunit na bibig dahil sa galit, naisip ng ating bida, kung sinunod niya ng tama ang aking mga utos, tiyak na magiging kawili-wili ang mga susunod na pangyayari.